Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna po sa ating pagdiriwang may pinaka ay si Reverendo Padre Renjo Pacota, katuwang na rektor ng EDSA Shrine. Magsitayo po tayo. Ngayon ay ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna po sa ating pagdiriwang may pinaka ay si Reverendo Padre Renjo Pacota, katuwang na rektor ng EDSA Shrine. Magsitayo po tayo. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan buhat sa ating Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sa inyo. Habang naghahanda tayo para sa pagdiriwang ng Eucharistia, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at lakas. Para sa mga pagkakataong tinanggihan namin ang iyong disiplina at tinangka namin magpasarap sa buhay para sa sarili kapakanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa
tayo. Ama namin makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangalin namin tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahan, matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang ipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakilan. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susubuin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Libya, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Haban, at sa mga baybayin, hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakilan. Bilang handog sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa nalilinis na sisiglan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote, at ang ilan ay limitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pinungunahan ba ninyo ang pangalan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito ay nagpapakililalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinuwid ng kanyang ama? Habang tayo ay tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yun, darasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at ipunin ang nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi kumaling ang paang nalinsan. Ang salita ng Diyos. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sa bayan, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigaw ng masama. Tatangis kayo at mangangalim ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo naman ipinagtaguyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mayroon po isang pari na anyayahan ng isang mag-asawang may mga edad na, mga nasa 80 na. At habang kumakain, napansin ng pari na yung lalaki ay puro na lang mga terms of endearment ang tawag sa kanyang may asawa. Sweetie pie, honey pie, gusto mo pa ba ito? Lemon pie, buko pie. Ano ba kaya ang tawag? Kaya naalala ko nun baby cake. No? Tinatawag yung special na baby cake. Ano ba ngayon? Mahal. Babes. No? At naisip ng pari, kaya pala tagal ang pagsasama nito mag-asawang ito ay napakalambing ng kanyang asawang lalaki. Nang tumayo ito at punta doon sa kusina, sinundan ng pari at sinabihan niya, alam ko na po ngayon ang sikreto ninyo kung bakit kayo nagtagal ng inyong asawa. Sumagot yung lalaki, honestly, Father, I have forgotten her name 10 months ago. Kaya pala yun ang tinatawag, no? Nakalimutan niya na yung pangalan. Ngayon po narinig natin sinabi sa Ebanghelyo, hindi dahil kasalo tayo ng Panginoon sa hapagkainan dito sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, ay nangangahulugang maliligtas na tayo. Narinig natin siya ay patuloy na naglalakbay papuntang Jerusalem. At sa kanyang mga dinaraanan, siya ay nagtuturo. At ang sinasabi niya, pagsikapan ninyong mabuti na makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil kakaunti, hindi siya sinabi, dahil napakahirap pumasok sa pintuan ng langit. No? Hindi madali at hindi nakakasigurado na dahil kayo ay bahagi ng isang simbahan o grupo o komunidad ng mga mananampalataya, ay nakakasigurado na kayo makapapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Nang tinanong si Jesus, ilan po ba ang maliligtas? Kakaunti lamang po ba? Kadalasan tayo ay concerned sa mga issues na hindi naman kailangan o hindi naman mahalaga para sa ating kaligtasan. Kamukha na lang nung nandun kami sa theology, no? Yung mga classmates ko, magtatanong sila sa professor para masabing smart, no? Para sabihin, baka hindi masagutan ng mga professor yung mga katanungan nila. Meron nagtanong, meron po bang hinlalaki ang Diyos? Ano naman ang kinalaman ng kung may hinlalaki o wala? No? Meron po bang pusod ang Diyos? Yung mga ganong katanungan. Kung ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng bagay, did He also create evil? Yung mga ganong katanungan. No? At ang alam natin ang sagot doon, evil is the absence of good. Kaya ito ay hindi nilikha ng Diyos. Ilan nga ba ang maliligtas? Kakaunti lamang ba? Tayo, dahil akala natin, miyembro tayo ng Katolikong simbahan o member kayo ng ibang religious communities aside pa dito sa simbahan Katolika, ay nakakasigurado na kayo na iligtas na tayo. Hindi. Ito sinasabi ng Panginoon, not by affiliation. Hindi yun ang garantiya na tayo ay makakarating sa kanyang kaharian. Merong mga ibang sekta ang akala nila yung sila lamang ang ligtas. Basta't sinabi mo ang iyong Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ay iyong Panginoon at tagapagligtas, automatic save ka na. Merong iba dahil naniniwala sila dun sa sinabi dun sa aklat ng Pahayag o Revelation na nakalagay 144,000 lamang ang pipiliin para makapasok, akala nila sila lamang ang ligtas. Merong ibang reliyon na ang tingin sa ating mga Kristiyano, mga infidels. Kaya pagpatay, pinapatay tayo at sasabihin, ito ay sa ngalan ng kanilang Diyos. Mga kapatid, malinaw na sinasabi ni Jesus, pumasok kayo sa makitid na pintuan. Pagsikapan ninyo, napakahirap. No? Kaya tayong mga malalaki, kailangan na natin mag-reduce.
no, baka hindi tayo magkasya doon sa pintuan ng langit. Hindi naman ito po siguro ang sinasabi, no? Hindi physically, kung hindi yung ating mga baggages bilang tao. Unang-una, ano ba hindi pwede pumasok doon sa kaharian ng langit? Yung 7 deadly sins. Ano yun? Yung gluttony, yung envy, yung anger, yung lust, no? Yung laziness natin. At pinakamahalaga, yung ating pagmamalaki, pagmamataas. Masyadong magaling ang tingin natin sa ating sarili. Masyadong bida ang tingin natin sa ating sarili. Parang tayo na lamang ang tama. And during the apparition of the Our Lady of Fatima, she told the 3 children, a lot of souls are destined for hell because of their sins of the flesh. No, yung last year sa US, napakalaking halaga ang kinita. No, more than $13 billion were earned because of child pornography. Child pornography pa lamang ito. What about the adult pornography? Ngayon, ang mga tao talagang lulong na lulong sa internet para magbukas ng mga websites na nakakaakit, no, para sa ating pangsariling kasarapan, kaligayahan. These might be secret sins, but these also affect everyone. Ito mga kasalanan na akala natin dahil tago, hindi naman natin nakikita ng ibang tao. Yung mga sikretong mga kasalanan nito, wala tayong maitatago sa ating Panginoong Diyos. Napakadami ng mga taong nalululong, nauubos ang panahon at mga pera para lamang sa mga bagay na hindi naman mahalaga. At ang akala natin, kapag tayo lang ay humingi ng sorry, Lord, okay na. Dahil sinabi natin, nagsisisi na ako. Pero paulit-ulit pa rin natin ginagawa. Mga kapatid, sinasabi dito na yung mga tao noong unang panahon, sila ang unang nagkaroon ng tipan, pakikipagkasunduan, no? Pakikipagkaibigan sa Diyos, the Jewish people. But they were the last to accept the gospel of Christ. At sino yung mga sinasabing huling naging binyagan? Yung mga hentil, yung mga pagano, sila pero yung unang tumanggap sa salita ng Diyos nang ipinahayag ang pagpapakasakit at sakripisyo ni Jesucristo para sa ating kaligtasan. Kaya't may nauuna at may nahuhuli. Hindi garantiya ang ating binyagang Katoliko para tayo ay maligtas. Hindi doon sa ating mga sinasabi at ipinapahayag ang mahalaga, kung hindi yung ano ang ating ginagawa at nilalaman ng ating puso. Napakadami nating mga katanungan na hindi naman mahalaga para sa ating kaligtasan. Napakadami natin ng mga concerns, mga ginagawa, akala natin makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. The urgency to make the effort to enter the narrow door to the kingdom of God is always expressed and always announced. No, ipinapahayag lagi na ngayon na, do not delay. Lagi tayong pinupostpone natin ang paggawa ng kabutihan, ang pagbabalik loob sa Diyos. Merong isang lalaki sa burol ng kanyang asawang babae, meron siyang inilabas na malaking box sa cabinet. Ibinigay niya sa kanyang sister-in-law. Sabi niya, binili ng kapatid ko ito nung kami ay nagpunta sa New York at napakalaking halaga ang ginugol dito. Sabi niya, hindi niya muna gagamitin because she was saving it for a special occasion. And I guess this is the occasion that she will use this dress. My dear brothers and sisters, every moment that we are alive, every second that we are breathing, is a time for celebration. Huwag na tayo maghintay pa ng special na okasyon para sabihin sa ating mga mahal sa buhay, mahal kita. Huwag na tayo maghintay pa ng special na okasyon para humingi ng tawad, makipagkasundo sa mga taong hindi na tayo nakikipag-usap, na matagal na nating ibinaon sa limot dahil sa mga kasalanan ginawa sa atin. Let us not wait for special occasions to do good things, to pronounce the good news of the Lord in our lives. Huwag na tayo maghintay pa. Baka hindi na dumating yung mga panahon na yun.
yung mga tinatago nating kabutihan na dapat ibinabahagi natin sa ating kapwa, yung mga ating pag-unawa, yung pagpapatawad at pagmamahal sa kanila, hindi na dapat natin ipinagpapaliban. Pag dumating yung panahon, umakyat tayo sa langit at kumato, maaaring sabihin sa atin ng Panginoon, lumayo ka rito, hindi kita kilala. At magtatanong ka, bakit po, Panginoon? Dahil ba sa dami ng aking kasalanan? Dahil ba sa dami ng aking mga bisyo? At sasagutin ka ng Diyos, no, because of the virtues that we did not use. Amen. Sa kahirapan natin sa buhay habang dumaraan tayo sa makipot na pintuan ng tunay na buhay Kristiyano. Idalangin natin ang maawaing tulong ng Panginoon. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, gabayan mo kami. Panginoon, gabayan mo kami. Para simbahan, ang tahanan ng lahat ng tao. Nawa, tanggapin niya ang lahat ng kultura at tradisyon upang dalisayin at malugin niya sa kanila ang mga pagkapahalaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa Papa at lahat ng obispo, nawa, sila'y laging maging malinaw na ganda at sangkapan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, sa kanilang pangangaral at sa kanilang mga gawaing pastoral. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa lahat ng biktima ng nakaraang kalamidad, nawa ay pagkalooban ng Panginoon ng tunay na kapayapaan ang lahat ng namayapa at bigyan ng tibay ng loob ang lahat ng nawala ng tahanan at kabuhayan upang sila ay muling makabangon at harapin ang buhay nang may bagong sigla bunga ng pananampalataya sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa pamayanan ng EDSA Shrine, nawa ay makapagbigay tayo ng tulong sa mga sinalanta ng nakaraang kalamidad,
maibahagi sa kanila ang ating panahon at anumang ating makakayanan upang sa pamamagitan natin ay maramdaman nila ang init ng yakap ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa bawat isa sa atin at lahat ng mahal natin sa buhay, nawa ay huwag tayo masiraan ng loob sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Gawin mo kami higit na mapagmahal sa aming kapwa at patuloy na magsikap sa pakikipag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Tahimik natin manalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Diyos Ama, maraming salamat at ginawa mo kaming iyong mga anak kay Jesus na aming kuya at tagapagligtas. Tulungan mo kami sa aming pagsisikap na lalong mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng makipot na pintuan ng tapat na pagsunod sa iyong kalooban. Isinansamo namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Pinagkamit mo kami ng iyong pagkukbo, pakundangan sa isang papalaliang paghahandog. Kaya sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang Manaming Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kapangyarihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagliwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, mangahas tayo sa bibig. Hinihiling namin, kami iadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa inyo rin. Ibahagi po natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kapalit yun ang ipinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawang ang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibago ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob, sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagpabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip na kailanganin, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihingi ang inyong pansin bilang pakikiisa at pagtulong para sa ating mga kapatid na nasalanta ng Bagyong Maring. Ang EDSA Shrine ay nananawagan sa inyong tulong. Maaari pong ihulog ang inyong cash donation sa mga drop boxes na matatagpuan sa lahat ng entrances ng simbahan pagkatapos ng misa. Sama-sama tayong manalangin para sa lahat na nasalanta at nawa sa pamamagitan ng ating tulong ay maramdaman nila ang mainit na yakap at pagmamahal ng Panginoon. Ang ating forum naglilingkod ngayong umaga, ang Pax Christi Choir, ay malugod na nag-aanyaya ng mga gustong magpuri at maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit sa misa. Maaari po lamang lumapit ang mga interesado sa mga kasabi ng koro pagkatapos ng misa. Maraming salamat po. Tanggapin na natin ang huling pagbabasbas. Kamukha po ng narinig natin sa ikalawang pagbasa sa liham sa mga Hebreo. Huwag po tayo magagalit kung tayo ay pinapaalalahanan at pinagsasabihan para ituwid ang ating mga pagkakamali. Yung po ating part po ng consecration kung saan po ay hindi hiling natin ang biyaya ng Espiritu Santo para maging katawan at dugo ni Kristo, ay yun po ay napakahalaga at pinakabanal na bahagi ng ating pagdiriwang. Kaya po pag pumasok po tayo ng simbahan at inabutan po natin yun, manatili na lamang po tayo nakatayo kung saan ang ating pwesto at ipagpaliban muna natin yung ating paglalakad o paggawa ng kung anuman. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagkalooban nawa kayo ng pababagong puso upang kayo'y makasunod sa Kanya ng may higit na katapagan. Amen. Patibayin nawa niya kayo sa kahirapan ng buhay nang malampasan ninyo itong lahat sa kapangyarihan ng krus. Amen. Iadya nawa kayo sa lahat ng kapahamakan at akalin kayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalangin kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.